Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagiging habulin. Habulin ng ano? Magkalinawan tayo, sinong humahabol, bakit hinahabol, saan papunta yung hinahabol. Ang daming tanong, pero ang pinag-uusapan lang natin ngayong gabi ay ang mga talaga namang iniidolo natin pagdating sa face card. Yung mga pogi, 'di ba? Yung mga magaganda na talaga namang talamak na talamak sa itsura, hindi lang sila ambisyoso at ambisyosa kasi talaga namang halatang halata na maganda at pogi sila. Sana all! Sana all nakaka-relate sa usapan natin ngayong gabi. Ito yung mga taong tinatawag nating head turners, 'di ba? Yung talaga namang mapapalingon ka kahit lumagpas ka na para lang makita at ma-appreciate mo lalo yung mukha niya. 'Di ba? Yung mga taong ginawang para bang perpekto ang pagmumuka o hindi naman kaya mga taong umasa sa siyensya pero ayan, lalo siyang gumwapo o gumanda. Sana all may perang pampasyensya. Ay, nako. Kung tutuusin, alam niyo nakakatawa tong usapan natin ngayong gabi, no? We talk about people na heartthrob, 'di ba? Yung mga talagang tinitingal at kinikilala natin bilang maiitsura, 'di ba? Sa ngayon magdedwell muna tayo sa usaping physical, 'di ba? Usaping panglabas na anyo, no? Kasi bakit hindi? 'Di ba? I-appreciate natin sila somehow kasi iba rin naman din talaga yung pagkakaroon ng ganyang klase ng blessing, 'di ba? Biyayang maituturing talaga nga naman. Yung pakiramdam na pagod ka ng tumakbo kasi marami ang naghahabol at nagkakandara pa sa iyo. Yes, sana all. Sa ngayon kasi sa akin problema lang yung humahabol. Minsan nga ayoko ng takbuhan, gusto ko na lang silang salubungin. Oo. Kaya naman ikaw, yes friend, ikaw ba yung tipo ng tao na masasabi mong marami ang nagkakagusto? Yes, naks naman yung totoo. Seryoso ako, wag mo akong niloloko-loko. Gantong antok na. Sumagot ka ng seryoso, habulin ka ba hindi? O hindi, ganun lang kadali. Pero yes friend, malalaman mo raw yan kapag ikaw ay habulin, kapag talaga namang ever since ikaw ay bata pa, ikaw yung laging escort, ikaw yung laging muse. Hindi naman sa pagmamayabang. Sergeant of Arms ako. Hindi pala escort, oo. And then sabi nila, indication daw yung kapag meron kang nunal sa batok, oo, naniniwala ka ba dyan? Sabi yan ng mga matatanda na kapag merong nunal sa batok ang isang tao, talaga nga namang habulin siya. Yung tipong marami ang napapalingon sa kanya. Totoo ba yun? Check mo nga yung batok mo ngayon. Ano nakita mo? Itim na. Itim na batok. Libagan yan. Ayan na, biglang kumuha ng pentel pen para maglagay bigla ng nunal. Hindi ko alam kung totoo ba yan, kung merong bang basihan yon. Kasi 'di ba sabi pag ang nunal nasa bibig, madaldal, chismosa, ganyan. O hindi naman kaya kapag ang nunal ay nasa sintido or nasa noo, ibig sabihin matalino, 'di ba? Pag nasa batok daw, maganda or gwapo, or hindi naman kaya habulin. Yes. Pero kidding aside, seriously speaking, para sa ating mga yes friend na nakikinig ngayon, lalo na sa panahon na meron tayo, 'di ba? Marami na yung masasabi nating sadyang maiitsura talaga. Diyos ko, buksan mo lang yung TikTok app mo, mag-scroll ka na mag-scroll. Marami kang makikitang magaganda at gwapo dyan, yung mga ma-face card talaga, at masasabi mo na sana ganito rin yung mukha ko, sana ganito rin yung ilong ko, di ba? Yan talaga isa sa basihan niya yun, yung patangusan, pataasan ng ilong. Pagandahan, patulisan ng kilay, di ba? Although, sabi nga nila, totoo din naman that beauty is subjective, pero relevant talaga, 'di ba? Marami ng gwapo or magaganda, yung mga tinatawag nating ano bang tawag sa kanila, iba pa bukod sa head turners, sa mga heartthrob,
Diyosa, yes. Diwata, yan, di ba? Ikaw din naman may kawakakang diwata. Yan, nagpapares. Charot. Oo, di ba? Halatang-halata na talaga na marami na sa panahon ngayon ang magaganda at gwapo. Kasi in fairness, marami na rin sa panahon ngayon na alam kung paano alagaan ang sarili. Yan, di ba? Yan ang higit na pinakamahalaga kahit hindi ka gaanong maitsura, pero kapag meron kang pagpapahalaga sa iyong sarili, magmamanifest yan, mahahalata yan, makikita yan ng tao na, ay, grabe ang linis nito, oh. Ay, grabe yung yung OOTD, oh. Ay, grabe hindi siya madungis tignan, no? Amoy mabango. 'Di ba? Mahahalata at mahalata. Kumbaga nagiging plus points siya sa ating pagiging attractive. Kumbaga kahit hindi ka maitsura, basta marunong ka mag-alaga ng sarili mo, magiging presentable ka. Minsan naman kasi yung pagiging maitsura nakadepende yan sa, 'di ba, kung paano mo ipresenta yung sarili mo sa ibang tao, kung paano mo aayusin yung sarili mo, at kung paano ka haharap sa mga tao sa paligid mo. Kaya kung alam mong hindi ka sobrang maitsura, di mag-effort kang mag-ayos, 'di ba? Hindi yung hindi ka na nga maitsura, tatanggapin mo na lang. Wag ganon, 'di ba? Kapag may nagsasabi sa iyo na, "Uy, hindi ka kagandahan, hindi ka kagwapuhan." Hindi pwedeng tatanggapin mo na lang, mag-effort ka, di ba? Mag-ayos ka, pumustura ka, at walang masama doon because it is a kind of self-care. Walang masama na alagaan ang sarili, walang masama na mahalin yung pagkatao mo. Tandaan mo, pisikal na anyo mo ang unang haharap sa tao. Kaya dapat kung gaano ka kabuti, kung gaano kabusilak yung puso mo, dapat nagre-reflect din yan sa itsura mo, ganon. Oo, pinipressure kita, mag-ayos ka, maghilamos ka, mag-toothbrush ka. Lahat na gawin mo para gumanda or gumwapo ka. Kasi yung mga natural na pogi or maganda, yung mga pinanganak biologically na maitsura, kahit anong gawin nila, kahit magwaki-wakian sila, kahit mag-face dance yan sila, as is na yung mukha nila, 'di ba? Tayo, kailangan pa nating mag-effort. Kaya yun yung kailangan nating trabahuhin. Kailangan nating sipag-sipagan sa pag-aayos ng sarili. Kumbaga sila yung tinatawag nating total package. Maganda or pogi na, malaki pa yung yung puso. Total package yan sila. Tayo mga package lang tayo. Wala pa yung total, mga package lang tayo. Oo, 'di ba? Kaya magandang pagsabayin yung kagandahan ng itsura, kagandahan ng asal, kabutihan ng loob, 'di ba? Para total package ka talaga. Para mas maging kapansin-pansin yung pagiging ikaw, yung individuality mo. Para mas ma-celebrate mo yung sarili mo. At para mas makapag-inspire ka ng ibang tao. Pansinin mo pag nanood ka ng TikTok or ng mga reels sa Facebook, kapag may nakikita kang mga get ready with me, skincare with me, diba mapapansin mo, ang ganda naman ito, ang pogi naman ito. Yun ay dahil nag-aalaga sila ng sarili nila. At yet, at the same time, nai-inspire ka nila. Diba, ginagaya mo sila. Kaya lang tamad ka minsan, kaya yung alikabok ng EDSA hindi natatanggal sa mukha mo. Kaya tinitigyawat ka pa rin, hindi ka naman sana tigyawatin kaso hindi ka lang naghihilamos palagi. Ay nako. Oo, pero again, yes friend, mas mahalaga pa rin ang kabutihan ng loob. Kung tatanungin nyo ako sa usapan natin ngayong gabi, kung face card, face value, physical appearance, mas mahalaga pa rin yung ugali. Kapag maganda or gwapo ka pero yung ugali mo medyo despalihado, ay nako, turn off kami sa'yo. Diba? Which is minsan, nami-misinterpret ng iba na kapag may mabait na gwapo or maganda sa kanya, feeling niya, gusto siya, diba? Ay, hindi ganun yun. Iba pa rin talaga yung may busilak na kalooban ka. Oo, diba? Kahit hindi ka gwapo or maganda, sige na, wag ka na mag-ayos. Okay. Charot. Ay, naka. So, bottom line ng ating usapan ngayong gabi, mga yes friend. Kung ikaw, feeling mo,
nahulog ka sa isang tao na akala mo may gusto rin sa'yo pero wala naman talaga, ikaw ay dismayado kasi nga, lot-lot, ay hayaan mo na, 'di ba? Hindi naman siguro siya nagpapa-fall sa iyo, hindi naman siguro siya nananadya na mapaibig ka at paasahin ka lang sa wala, 'di ba? Hindi naman siguro ganun yung intention. Sadyang umasa ka lang kasi maitsura siya, tapos mabait pa siya, kaya akala mo yung mga bagay na ginagawa niya ay sa iyo lang niya ginagawa. Akala mo special ka, eh hindi. So, again, mga yes friend, para po sa mga inyo na mga heartthrob, ayan, na be an inspiration para sa mga taong katulad ko. Katulad ko na umaasa na maging kasing gwapo mo, 'di ba? Na maging kasing ganda ng katawan mo. Yet again, for the end time, physical appearance lang 'tong pinag-uusapan natin. But what is more important ay yung buti ng kalooban. Paulit-ulit ko pong sasabihin niya kasi baka yung iba ma-brainwash, masabi nila na ay, mahalaga pala yung physical appearance over anything. No. Yes, it is important but it is not over anything. Mas mahalaga pa rin yung matalino ka. Mahalaga pa rin na mabuti ka. Yon. Diba? Bihira yung gwapo na, maganda na, gwapo, maganda tapos mabait pa. Diba? Bihira yun. Parang ako. Kapal na mukha. Oo, papatunayan ko yan sa'yo. Tignan mo yung Facebook page ni DJ B-Boy Bibo. Mapapasabi ka ng, ay, oo nga, gwapo nga. Tapos i-follow mo na rin ako. Tapos, paano mo masasabi na mabait ako? Syempre, eto na, mamimigay ako ng pera. Ano ka ba? Yes, friend, ito na ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad o maswerteng managkakamit ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Ehem. Ayaw mong maniwalang guwapo na mabait pa si B-Boy Bibo, pues eto ang sayo. Grabe naman, grabe yung pinapatunayan. Yes, friend, kanina nga ang hinihingi ko ay letrang P. Oo, letrang P. Oo, kasi may mga nagsend ng letrang B, letrang T, iba-iba. Letrang P po. Kasi sabi ko kanina, di ba, yung pride at ang pera-pera lang yan ay nagsisimula sa letrang P. Oo, as in, ayoko sabihin. Oo, letrang P. At meron tayong mga yes friend na sumagot, no? At syempre, isa lang ang pwedeng manalo. Kaya naman eto na, congratulations sa pagmumukha mo. Juncel Tagod! Congratulations sa inaang 500 pesos. Oo, tama ang kanyang sinagot. Ang sagot niya dito ay, asa na ba yun? Asa na ba si Juncel? Si Juncel ang sagot niya ay Pangako by Ray Valera. Tama naman, di ba? Pangako! Ay, diba? Mali yung kanta ko. Juncel Tagod, kung narinig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mong gawin ay mag-send ng iyong valid ID and of course, ng iyong GCash number para tuluyan mo na makamit ang iyong 500 pesos na hatid sa'yo ng ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan ngayong Monday evening. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:43. Good night, BB. At para sa ating susunod na kanta, nandito na ang awitin ni James Arthur na talaga namang sinasabi ko rin sa mga guwapo. Oo. Ang awiting pinamagatang, Can I Be Him?